Bago po tayo magsimula mga kaswang ay may tatlong shoutout lang tayo. Simula ngayon ay palagi na tayong mag-shoutout para sa ating butihing mga kaaswang. Unang-una, shoutout po kay Sir Chris ng Pinoy Topics. Kilala nyo na ito. Maraming salamat po Sir Chris sa pagbisita ng channel natin. Shoutout po kay Mary Grace Garcia ng Saudi Arabia. At sa last po, shoutout po kay Glinda Gilado ng Malaysia. Yun lang po muna at unti-untiin natin ang mga nagpapa-shoutout. Simulan na natin. Magandang araw Sir Casper. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gamay. Pero Cesar po talaga ang totoo kong pangalan mga kaaswang. Palayaw ko lang ang Gamay. Junior po kasi ako. At ayon po sa aking ina, noon daw kapag tinatawag niya raw ako, ay si Papa ang sumasagot. Kapag naman si Papa ang tinatawag niya, minsan naman ay ako ang sumasagot. Kaya nagkakalituhan kaming dalawa ng aking ama. At doon nga ay napagpasyang bigyan nila ako ng palayaw. At iyon nga ay ang Gamay. Kumbaga Cesar Leet. Para daw hindi sina magkalituhan pa. Kapag tinatawag niya ang isa sa amin ni Papa. Naninirahan ako sa kasalukuyang taon dito sa Caloocan City. Ngunit ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari iyon sa probinsya ng Kabisayaan, kung saan ako ipinanganak at lumaki. Taong 2004, nang mapanahong ito, ay nag-aaral pa lang ako sa ikalawang baitang sa sekundarya. 4 kaming magkakapatid at ikalawa ako mula sa bunso. Isang beses, hapon na nang makauwi ako mula sa eskwelahan. Pagkababa ko ng tricycle ay naglakad pa ako ng ilang minuto mula sa kanto ng baryo papunta sa bahay namin. Noong malapit na ako sa bahay ay nakita kong nag-uumpukan ang mga matatanda sa tabi ng daanan. Gaya ng naririnig ko sa mga kwento-kwento o napapanood ko sa telebisyon, ay literal na nagkukutuhan ang mga tsismosa naming kapitbahay habang walang tigil sa pagsara bukas ang mga bibig nito. Kung sino-sino lang ang pag-uusapan at basta't may mapag-usapan lang sila. Habang naglalakad ako papalapit sa bahay, ay narinig kong pinag-uusapan nila ang tungkol sa kapitbahay naming si Ate Leia. Bigla raw kasi itong dinugo kanina madaling araw, kaya isinugod na kaagad sa pagamutan. Narinig ko pang pinag-uusapan ng mga itong kaya raw dinugo si Ate Leia. Yun ay dahil sa nagpapalaglag umano. Iba raw kasi ang ama ng sanggol na ipinagbubuntis nito. Papaano naman raw kasi kapag wala ang asawa at naroroon sa ibang lugar habang nagtatrabaho, ay may ibang lalaki ang pumupunta sa bahay ni Ate Leia. At iyon ang kumakalantari dito. Kaya paniguradong iba ang ama ng ipinagbubuntis. Kaya iniinuman ng pampalaglag. Ganyan talaga kapag napulot ka lang ng asawa mo sa kung saan saang bahay aliwan. Kahit anong linis mo sa katawan, ay mananatiling higad ka pa rin. Kaya kayo, abay, wag na wag talaga kayong magtitiwala sa babaeng yon. Baka mamaya hindi nyo alam, mga asawa nyo na pala ang kinakalantarya ng higad na yon. Sambit pa ni Aling Maricel, isa sa mga tsismosang kapitbahay. Sumabat naman ang isa sa mga tsismosang kapitbahay at nagsabing baka hindi na umano nagpalaglag si Leia. Dahil kagabi lang ay may narinig siyang huni ng wakwak. Marahil ay totoo talagang inaaswang ito at aswang ang dumali sa ipinagbubuntis.
Shos, nagpapaniwala ka naman dyan. Alam mo namang hindi totoo ang aswang-aswang na yan. Ang sabihin mo, talagang ipinalaglag ng babaeng iyon ang ipinagbubuntis niya para hindi mapahiya dito sa lugar natin. Wika pa ng isa sa mga ito. Napapailing na lamang ako at nagpatuloy pa sa paglalakad. Pagkapasok ko sa loob ng bahay, nang makapasok na ako ay nadatnan ko si Mama na naglilinis ng bahay. Nagmano ako at matapos mailapag ang bag. Himala, hindi kayo nakisali sa usapan dyan sa labas ng bahay, Ma. Pabiro kong sabi sa aking ina matapos kong magmano. Marahang tinuktukan ako sa ulo ni Mama nang bitbit niyang walis tambo at sinabi niyang loko-loko raw ako. Alam ko naman daw na hindi siya mahilig sa mga ganyang umpukan. Abay tinanong ko pa raw siya. Natawa naman ako at sinabi sa kanyang biro lang. Alam ko namang wala talaga siyang hilig na makipag-umpukan sa mga tsismosa naming kapitbahay. Kaya nga bilib na bilib ako sa aking ina. Dahil kahit na inaaya o tinatawag na ito ng mga tsismosa sa labas ng bahay, ay hindi ito nagpadala sa tukso ng mga tsismosa. Ang palaging nirarason ni Mama kapag inaaya ng mga kapitbahay na tumambay muna sa labas ng bahay. Marami siyang ginagawa at mas importante iyon kaysa makipagdaldalan. Mamaya umano sa kadaldalan mo ay makakahanap ka pa ng kaaway dyan. Ma, totoo bang sinasabi nilang inasawang raw si Ate Leia kaya dinugo? Diretsahan kong tanong sa aking ina. Sandaling tumingin sa akin ang aking ina bago sinabihang huwag maniwala sa mga usap-usapan. Alam ko naman umanong kalokohan lang ang tungkol sa mga ganyang kababalaghan. Dahil maging siya man, tumanda na lang sa mundong ginagalawan, ni minsan ay hindi pa siya nakakita o nakaranas ng ganong klaseng kababalaghan. Nako, ikaw na bata ka talaga. Nakinig ka na naman sa usap-usapan dyan sa labas ng bahay. Natatawang wika pa ng aking ina. Hindi naman po sa ganoon, Ma. Pagrarason ko pa sa kanya. Ay nako. Natawa na lamang ang aking ina at sinabihan niya akong pumasok na sa kwarto ko para makapagpalit na ng pambahay na damit. Sa paglipas ng mga oras at sumapit na ang kinagabihan, habang kumakain kami ng hapunan, ay narinig kong nag-uusap ang mga magulang ko tungkol sa kapitbahay naming si Ate Leia. Narinig ko pang sinabi ng aking amang nakakaawa umano si Ate Leia. Gawa ng inaswang pala iyon nakaraang gabi. Kaya't dinugo at nalaglag ang sanggol sa sinapupunan. Ano ka ba, Cesar? Hindi naman totoo ang aswang eh. Baka nga totoo ang mga sinasabi ng mga kapitbahay nating uminom ng pampalaglag si Leia para mawala ang sanggol sa sinapupunan. Alam mo naman ang bali-balita, di ba? Kontra ng aking ina. Sinabihan naman ni Papa ang aking ina, huwag gagadosgahan yung tao. Dahil wala namang nakakaalam sa kung ano talagang totoong nangyari. Bumuelta naman ang aking ina at nagsabing, huwag rin isisi kaagad sa aswang-aswang ang nangyari kay Leia. Tumahimik na lamang si Papa. Dahil kahit anong gawin niya ay alam niyang hindi siya mananalo pagdating sa aking ina. Dahil sa tumahimik na si Papa, kaya kami naman na mga kapatid ko ang pinagbalingan ni Mama. Sinabi niya sa aming maglinis na ng hapagkainan pagkatapos kumain. Tapos ay pumunta na sa silid at magpahinga na. Nga pala anak gamay, hindi ba't walang pasok bukas? Araw ng Sabado eh. Panimulang wika pa ng aking ina
"Oo ma, bakit po?" tanong ko sa kanya. Nilunok niya muna ang nginunguyang pagkain. Pagkatapos ay sinabi niya sa aking sumama raw ako sa pinsan kong manguha ng panggatong sa gubat. Dahil paubos na ang panggatong namin at kinakailangang dagdagan nat. Baka mamaya ay biglang umulan ng ilang araw. Mauubusan kami ng panggatong. Kung hindi niyo po kasi na itatanong mga kaaswang, sa akin nakaatang ang mga mabibigat na gawain. Gaya na lamang ng pangunguha ng mga panggatong, pagpapakain sa mga alagang baboy, at iba pang mga hayop na inalagaan namin sa likod ng bahay. At higit sa lahat ay ang paghahakot ng mga tubig para ipanglinis sa kulungan ng mga alagang baboy. Parehong babae kasi ang mga kapatid ko, kaya't sa akin talaga nakaatang ang lahat ng mga mabibigat na gawain. Matapos sabihin ng aking inang sumama ako sa pinsan kong manguha ng panggatong sa gubat, ay tumayo na siya at uminom na ng tubig. "Iligpit niyo yan dyan ha, bago magsipagtulog," pagpapaalala ng aming ina. Nang matapos na nga kaming kumain ay kanya-kanyang nagsiligpit na nga sa pagkainan. Matapos makapagligpit ay pumasok na ako sa silid at nagpahinga na. Kinabukasan, pasado 10:00 pa lang ng umaga ay pumunta na ako sa bahay ng pinsan ko. Sinabi ko sa kanyang sasabay akong manguha ng panggatong dahil kakaunti na lamang ang panggatong namin sa bahay. "Sige insan, sandali lang at ayusin ko lang itong mga ipinapagawa ni nanay. Tapos aalis na tayo." Wika niya sa akin at nagmadali na ngang ginawa ang mga inuutos ng kanyang ina. Naupo na muna ako sa may balkonahe habang hinihintay ang pinsan kong matapos sa kanyang mga ginagawa. Sa paglipas ng mahigit kalahating oras ay natapos na rin sa ginagawang trabaho ang pinsan ko. Kaagad niya nang kinuha ang tabak at lumarga na kami papuntang gubat. Nang makarating na kami sa paroroonan ay nag-umpisa na kaming nanguha ng mga panggatong. Sa pagdaan naman ng mga sandali ay marami-rami na kaming nakuhang mga panggatong. Medyo napapalayo na rin kami at ng mga sandaling iyon ay nakaramdam ako ng pagkauhaw. Dahil sa nasanay kami ng pinsan kong sa bukal umiinom ng tubig sa tuwing nakakaramdam ng uhaw, na nasa unahan pa ng bahagya sa gubat na pinagkukuhanan namin palagi ng mga panggatong. Kung kaya naman, inaya ko ang pinsan kong pumunta muna kami sa bukal para uminom ng tubig. Saglit na iniwan namin ang mga nakuhang panggatong sa tabi ng daanan bago pumunta sa bukal. Habang naglalakad na nga kami ay panay ang pagkukwentuhan namin tungkol sa nababalita ang aswang na nanggagambala sa baryo namin. May pa-aksyon-aksyon pang ang nalalaman ng pinsan kong si Ray. Habang nagkukwento, sinabi ko naman sa kanyang huwag masyadong magpapaniwala dahil alam naman naming hindi totoo ang mga nababalitaan patungkol sa mga aswang. Natawa naman siya at sinabing iyon nga rin daw ang sinabi ng kanyang ama. Huwag umanong masyadong magpapaniwala sa mga tsismisan dahil minsan ay iyon pa ang ikapapahamak. Noong makarating na kami sa isang malaking puno at sa likuran nito ay may isang bukal na tubig. Nagunahan kaagad kami ng pinsan kong lumapit para uminom. Matapos uminom ng tubig na nanggagaling sa bukal, ay naglakad na kami pabalik sa pinag-iwanan ng mga panggatong. Ngunit habang naglalakad kami pabalik, ay may natanaw kaming isang babaeng matandang naglalakad papasalubong sa amin. At sa tingin ko ay papunta ang matandang iyon sa bukal na pinag-inuman namin. Napansin kong kakaiba kung maglakad ang matanda. Paika-ika ito. At napansin kong parang may sugat ito sa kabilang braso na pilit itinatago. Nang sa ganon ay wag namin iyong makita. Kakaiba rin ang titig na ipinukol nito sa amin
na para bang may nagawa kaming hindi maganda rito. Iba rin ang amoy na nalalanghap ko at nakakasulasok iyon sa ilong dahil sa sobrang baho. At mas lalong bumaho pa iyon nang makalagpas na sa amin ang matanda. Halos hindi na ako makahinga dahil sa sobrang baho. Hindi ko na napigilan pa ang sarili at napatakip pa ng ilong. Sinabihan ko ng pinsan kong magmadali na kaming maglakad dahil hindi ko na kaya pa ang napakabahong amoy na nalalanghap ko. Nagmadali na nga kaming maglakad at nang medyo makalayo na ako ng bahagya ay nilingon ko pa ang matanda. Sakto nga ang hinala ko. Papunta siya sa bukal kung saan kami nanggaling ng pinsan ko. Pinsan, grabe naman ang amoy ng matanda. Naamoy mo rin ba yon? Sobrang napakabaho. Amoy panghin na parang amoy hindi naliligo ng ilang buwan. Grabe, sobrang baho talaga. Hindi ko napigilan ang sariling wika sa pinsan ko. Tumangaw naman siya at nagwikang mukhang baliw raw yata ang matandang nakasalubong namin. Bukod sa napakadungis ay gutay-gutay pang damit at buhaghag ang buhok na animo ay nagdidikit-dikit na sa sobrang napakalagkit. Tara, bilisan na nating maglakad para makauwi na tayo. Saad ng pinsan ko at nagpatiuna na itong maglakad. Kaagad na naming itinali ang mga panggatong at hinakot na pauwi ng bahay. Nang makarating na ako sa bahay ay pinagputol-putol ko na ang mga panggatong at nilagay sa kusina. Nang matapos na nga ako sa ginagawa ay tumambay muna ako sa labas ng bahay at nagpapahinga. Habang nakatambay ako ay narinig kong nag-uusap ang mga kapitbahay namin tungkol na naman sa mga aswang. Ayon pa sa matandang si Aling Mileng, kagabi raw, iyak ng iyak ang apo niya at hindi matigil. Kung ano-ano na ang ginagawa nilang pagpapatahan sa sanggol, pero hindi pa rin iyon tumigil sa pag-iyak. Nang sa maya-maya pa ay biglaan na lamang raw silang nakarinig ng huni ng wakwak sa labas ng bahay. Kasunod noon ay ang kalabugan sa taas ng bubungan. Kaya naman lumabas na ang anak ni Aling Mileng na si Ador. Bit-bit ang itak ay pinuntahan nito sa likuran ng bahay ang mga yabag na naririnig nilang tumatakbo. Dalian mo na, Ador, habulin mo na ang aswang. Kaya pala hindi na matigil-tigil sa pag-iyak ang anak natin dahil sa dipugang aswang na yan. Sigaw daw ng asawa ni Ador. Nagmandali naman umano si Ador sa pagtakbo papunta sa likuran ng bahay at hinabol ang aswang. Subalit mabilis nang nakatakbo ang nilalang. Ngunit bago pa man umano nakatakas ang aswang, ay nahagip raw ng taga ni Ador ang braso noon. Kaya't paniguradong sa oras na makakasalubong ni Ador ang aswang, kahit mag-anyong tao pa man iyon, ay malalaman niya iyon. Sapagkat natatandaan ni Ador kung saang parte ng braso na tamaan ang nasabing aswang. Dahil sa narinig ko ay tila unti-unti akong nakumbinsing totoo ang aswang na sinasabi ng karamihan. Kung pagbabasihan ko kasi ang kwento ni Aling Mileng, ay parang totoo talaga ang mga sinasabi nito. Isa pa ay detalyadong-detalyado ito kung magkwento. Yun bang tipong mapapaniwala ka talaga, Sir Casper? Kaya naman pasimple kong pinapakinggan ang usapan ng mga matatanda. Bala ko sanang pumunta sa bahay ng pinsan ko, pero dahil sa mga narinig ko ay hindi na ako tumuloy pa. Umupo na lang muna ako sa tabi ng daan at pasimpleng nakikinig sa usapan nila. Habang pinapakinggan ko sila ay naalala ko ang matandang babaeng nakasalubong namin kanina papunta sa may bukal. Doon kasi sa kwento ni Aling Mileng ay nataga sa braso ang aswang. Doon naman sa nakita kong sugat ng matandang pulubi ay kaparehong-kapareho talaga iyon sa deskripsyon na sinasabi ni Aling Mileng. Takte, paano kung ang matandang yun ang aswang na sinasabi ni Aling Mileng? Tanong ko pa sa aking isipan. Bigla naman akong natawa ng bahagya ng maalala kong uugod-ugod na nga ang matandang iyon. Kaya't malabong masasabi ko na iyon ang aswang.
Baka nga sa oras ng takbuhan ay hindi na makakatakbo ang matandang iyon. Ano ba yan? Makauwi na nga. Sambit ko sa aking isipan at tumayo na nga't naglakad na pauwi sa bahay namin. Kinagabihan, matapos maghapunan ay nakatulog na kaagad ako. Masyado kasi akong napagod sa pangunguha ng panggatong. Kaya naman pagkahiga ko pa lamang, ilang minuto lang ang nagdaan ay nakatulog na kaagad ako. Hanggang sa noong sumapit na ang 12:00 ay bigla akong nagising nang makarinig ng malakas na kalabog sa bubungan ng bahay. Nagpalakad-lakad iyon sa taas at matagal din bago nawala ang tunog na iyon, mga kaaswang. Dahil sa pagod nga ako ay muli na akong nakatulog nang mawala na ang kalabugan. Subalit hindi pa man ako nakakatulog ng malalim ay muli na naman akong nakarinig ng mga yabag na naglalakad muli sa bubungan ng bahay. Kaya naman napatayo na ako at lumabas ng silid. Pagkalabas ko ng silid ay nakita ko ang mga magulang kong naroroon na sa may sala at may hawak ng itak ang aking ama. Samantalang ang aking ina naman ay may hawak na walis tingting at parang may kinakagalitan siya sa labas ng bahay. Sigaw siya ng sigaw at may binabanggit na aswang na pilit na itinataboy. "Nay, ano pong meron? Bakit sumisigaw kayo dyan?" Tanong ko sa kanila. Sinabi naman ng aking amang may aswang na umaaligid-aligid sa bahay. Kanina niya pa raw tinataboy, subalit napakatigas umanot, hindi man lang natatakot sa mga bantang sinasabi ng aking ama. "Lintik na aswang yan. Kanina pa nagpabalik-balik dito sa bahay natin. Hindi ko alam kung sino ang binabalik-balikan ng nilalang na yan." Galit na wika ng aking ina. "Kanina ko pa kasi sinasabi sa iyong aswang ang kumalabog sa bubungan natin. Hindi ka naniniwala. Sinasabi mong pusa lang ang nasa bubungan. May pusa bang parang mga paa kong tumapak sa bubungan?" Ani pa ng aking ama. Sinabi naman ni mama na malay niya ba kung anong klaseng nilalang raw ang nasa bubungan ng bahay. Nakita kong nagsisihan pa ang dalawa. Sa kadahilan ng kung pinayagan lamang umano ni mama na lumabas si papa ng bahay, di sana'y kanina pa naitaboy ang nasabing aswang. "Paano kung mapahamak ka sa labas ng bahay? Paano kung paglabas mo, bigla ka na lang lapain dyan ng aswang? E di mayari ka pa." Pabulyaw na sabi ng aking ina. Ituloy-tuloy pa sana ni mama ang pagsasalita nang sa walang ano-ano ay bigla na lamang may lumagapak sa dingding ng bahay namin, na para bang sinasadyang banggain iyon ng kung sino. Kasunod noon ay ang huni ng nakakakilabot na hayop na naging dahilan ng pagtayuan ng mga balahibo ko. Halos takasan na rin ako ng kaluluwa ng mga sandaling iyon dahil sa sunod-sunod na pag-angil ng nilalang sa labas ng bahay. Noong lumabas ng silid ang panganay kong kapatid na si Ate Mila, ay mas lalo iyong nagkukumahog kalabugin ang bubungan ng bahay at kulang na lamang ay tuklapin ang bubungan namin. "Pumasok ka sa loob ng kwarto, Mila. Bilisan mo na." Pasigaw na utos ng aking ama. Nagmamadali namang pumasok ang kapatid ko. Ngunit tila ba may sapusang pang-amoy ang nilalang na nagpupumilit makapasok. Sa kadahilan ng noong pumasok na sa silid ang kapatid ko, ay tumakbo ang nilalang na nasa bubungan patungo sa kinaroroonan ng kapatid ko, umaatungal ng nakakakilabot. Napatingin naman ang aking ina kay Ate Mila, gawa ng parang siya ang sinusundan ng nilalang na nasa taas ng bubungan. "Lintik na aswang yon," nang gigigil na sambit ng aking ama. Nagmamadali na siyang lumabas ng bahay. Inutosan naman ako ni mama na sundan si papa sa labas ng bahay.
Kahit na natatakot ako ay minamadali ko ng pulutin ng 2x2 na kahoy at agarang sumunod sa aking ama. Pa, sandali po. Hintayin niyo po ako pa. Sasama ako. Sigaw ko sa aking ama. At agaran nang humabol sa kanya. Noong malapit na ako sa aking ama, ay suminyas itong huminto ako. Agad naman akong huminto at nakiramdam. Lintik, mukhang natakasan yata tayo ng aswang niyo na. Sambit pa ni Papa habang iwinasiwas pa rin ang itak. Magpakita kang animal ka. Hindi iyong nagtatago ka sa dilim, buwisit ka. Kala mo uurungan kita. Nasaan ka na? Lumabas ka. Sigaw ng aking ama. Akmang lalapit na sana ako nang sa walang sabi-sabing biglang may dumamba sa kanya mula sa talayban. Dahil sa gulat ay nabitawan ni Papa ang itak at nagpagulong-gulong sila ng aswang. Sandali pa akong natigalgal sa kadahilan ng kinikilabutan ako sa nilalang na dumamba sa aking ama. Halos mapuno na ng balahibo ang buong katawan ng nilalang at tila ba may buhay ang buhaghag at napakahabang buhok nito. Gawa ng nakita kong usa iyong gumagalaw at marahang pumasok sa butas ng ilong at tenga ni Papa. Tsaka pa lamang ako bumalik sa ulirat nung makita kong nahihirapan na si Papa at parang kinakapos na siya ng hininga. Nagmadali ko ng pinulot ang itak at mabilis nang tumakbo sa nilalang. Bitawan mo ang ama ko. Buisit kang aswang ka. Papatayin kita. Hindi ako natatakot sa iyo. Sigaw ko at walang pagdadalawang isip na sinaksak ang nilalang. Subalit kahit anong gawin kong pagtaga at pagsaksak sa nilalang gamit ang itak ni Papa, ay wala man lang iyong naging silbi. Dahil sa bawat pagtaga ko ay tumatalbog lamang sa katawan ng aswang ang itak. Dinaig pa ang balat ng kalabaw. Kahit na nakikita kong nahihirapan ang aking ama, ay nagpupumilit pa rin iyong nagpupumigilas mula sa pagkakasakal ng aswang at sumigaw na itara ko umano sa lupa ang itak bago isaksak sa aswang. Iyon nga ang ginawa ko, mga kaaswang. Mabilis ko nang itinarak ang itak at pagkatapos ay hinugot iyon at mariing isinaksak sa aswang. Pagkasaksak ko sa aswang ay walang kahirap-hirap na bumaon iyon. Pagkabaon na ng itak ay mas diniinan ko pa at inikot ang dahan-dahan ang hawak kong itak. Umataw nga lang napakalakas ang aswang at halos mabingi na ako sa sobrang lakas. Kahit na grabe ang kilabot na nararamdaman ko ay hindi ako nagpatinag. Ilang beses kong pinagsasaksak ang aswang. Hanggang sa mabitawan na nito ang aking ama at bumagsak sa lupa. Doon ko lang din napagtanto na kahit ang ingay namin sa labas ay hindi kami naririnig ng mga kapitbahay. Napaka-imposible talaga. O di kaya narinig kami at nagbigi-bigihan lang ang mga ito. Pagkabagsak sa lupa ng aswang ay agaran ko nang tinulungan si Papa na makatayo at maiiwas sa aswang. Dahil baka mamaya ay makabawin na naman iyon at dumugin ulit ang aking ama. Hawak-hawak ni Papa ang leg niya at napapaubot, huminga ng malalim matapos bitawan ng aswang. Akin na ang itak. Animal kang aswang ka. Kamuntikan mo na akong mapatay, buwisit ka. Galit na wika ni Papa at kinuha sa kamay ko ang itak. Pagkakuha niya ay nilapitan niya ang nakahandusay na aswang na naghihingalot paulit-ulit na sinaksak. Kitang-kita ko sa aking ama ang labis na galit at panggigigil sa aswang. Noong makumpirma ni tatay na wala ng buhay ang aswang, ay tsaka pa niya lamang ito tinigilan. Pa, napatay po natin ang aswang. Ano po ang gagawin natin? Nahintakutang tanong ko sa aming ama. Sandaling natulala si Papa at pasalampak na napaupo sa lupa. Hindi niya siguro lubos akalaing dahil sa galit at panggigigil niya ay napatay niya ang aswang.
Magsasalita pa sana siya nang sa ilang segundo lang ang nakalipas ay unti-unting nagbago ng wangis ang aswang. Dahang-dahang nawawala ang makakapal na balahibong akalain mong balahibo ng daga sa mukha at katawan. Hanggang sa noong matitigan ko na ito nung bumalik na sa anyong tao. Natigalgal ako nang mamukaan ko ang aswang. Napahawak ako sa bibig at napasambit sa sariling siya ang matandang nakasalubong namin ng pinsan ko sa bukal. Hinding-hindi ako maaaring magkamali. Siya nga talaga ang matandang yon. Napatingin naman si Papa sa akin nang malaman niyang nakita ko na ang matanda at nakasalubong naming dalawa ng pinsan ko sa may bukal sa liblib na kagubatan. Napalatak naman si Papa at sinabing marahil ay ang bukal na pinupuntahan namin ay doon naglilinis ng mga sugat ang aswang sa tuwing nasusugatan ito. Ang sabi kasi ng mga matatanda, kapag nasusugatan ng mga aswang ay lumulusong lamang ito sa ilog o kaya ay hinuhugasan ng sugat. Pagkatapos nito ay lalawayan na nila upang sa ganoon ay mabilis iyong maghilom at magmukhang namamaga na animoy pigsa lamang sa paningin ng mga ordinaryong tao. Gamay, kumuha ka ng tubig. Dalian mo. Alam ko na kung ano ang gagawin natin para hindi makita ang mga saksak ng aswang na to. Utos sa akin ni Papa. Nagmandali naman ako maglakad pabalik sa bahay at kumuha ng tubig. Pagkabalik ko sa aking ama ay agad na binigay ko sa kanyang tubig. Ibinuhos naman niya iyon sa katawan ng aswang. At sa ilang sandali lamang ay nakita kong dahan-dahang naghilom ang mga sugat ng matanda. Di kalaunan ay nagmukhang namamagang bigsa lamang ang mga sugat na natamo nito. Nang matapos na ang aking ama ay sinabihan niya akong tulungan ko siyang buhatin ang matanda. Dalhin namin sa malawak na bakanting lote sa harap ng bahay at hayaan lamang na ibang tao ang makakakita sa bangkay nito. Kaagad na nga naming binuhat ang bangkay ng aswang at dinala na sa bakanting lote. Noong mailapag na namin sa lupa ang aswang Sir Caspar, sa maniwala man kayo't sa hindi, noong tignan ko ulit ito ay para lamang itong matandang inatake sa puso o high blood, kaya binawian ng buhay. Halika na, bumalik na tayo sa bahay bago pa man may makakita sa atin. Wika ng aking ama at tinapik ako sa balikat. Nagmadali na kaming bumalik sa bahay at nang makapasok na ay naligo kami at nagpalit ng damit. Sinunog na rin ni Mama ang mga suot naming damit noong mapatay namin ang aswang. Ang sabi kasi ng aking ama, kailangan naming sunugin iyon dahil baka mamaya ay may iba pang kaanak na aswang ang matanda at hanapin sa pamamagitan ng amoy o marka kung sino ang pumatay rito. Kinabukasan nga'y nagkagulo na ang aming mga kapitbahay. Parang hindi kami mahalata ng aking ama ay nakikiisyoso rin kami. At kunwari ay nagtanong kung ano ang nangyayari. Sinabi naman ng kapitbahay naming may matandang babaeng dayo ang binawian ng buhay sa tabi ng bakanting lote. Marahil ay inatake daw ito sa puso habang naglalakad, kaya sa tabing kalsada na binawian ng buhay. Naririnig ko pa ang ibang mga kapitbahay naming nagsasabing kawawa raw ang matanda. Dahil hindi man lang nakarating sa kung saan man ito pupunta, dahil sa binawian na ng buhay. Hindi na lamang kami umimik pa ni Papa, dahil sa kami lamang dalawa ang nakakaalam sa totoong nangyayari. Noong pinasuri naman ng kapitan ang bangkay, ay dineklarang atake sa high blood ang ikinamatay ng matanda. Dahil sa wala namang pumuntang mga kamag-anak ng matanda sa barangay, ay napagpasyahang ilibing na lamang ang bangkay nito. Dahil kung patatagalin pa ay mas lalong mamamaho. Iyon ngang isang araw pa lamang ang itinagal ng pagkamatay ng matanda, ay grabing amoy na ang umaalingasaw sa katawan nito. Naaakalain mong nabubulok na ang bangkay.
Matapos ang pangyayaring iyon mga kaaswang, ay wala na kaming nababalitaan pang nanggagambalang aswang. Kinumpirma rin ni Ate Leia na ang matandang iyon ang humipo sa tiyan niya bago pa man siya dinugo. Sa pagdaan na rin ng mga araw ay nalaman ng mga magulang kong buntis si Ate Mila. Kaya naman ora mismo ay pinatawag ni Papa ang nobyo ni Ate at pinag-usapan ng tungkol sa dinadalang sanggol ng kapatid ko. Namanhika naman kaagad ang nobyo ni Ate Mila, kaya't walang naging problema sa pagitan ng magkabilang panig. Dito ko na lamang tatapusin ang kwento mga kaaswang, at kung sakaling mapili man ang karanasan kong itong maibahagi sa channel ninyo Sir Casper, ay lubos kong ikakagalak at ipinagpapasalamat. Hanggang dito na lamang mga kaaswang. Maraming salamat po at ingat kayo palagi.